Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insira insyaAllah, tiyatalakay na natin ngayong pagmumuslim ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Sa nung nakaraan, natalakay na natin yung mismong pagsasyahada niya doon sa Darul Arqam. At ngayon naman insyaAllah yung mga nangyari matapos na siya ay nagmuslim. Iniulat ni Ibn Ishaq mula kay Omar radiyallahu anhu, "Lamma aslamtu, tadakkartu ay ahla Makkati asyaddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adawatan." Nang nagmuslim daw siya, naalala niya kung sino ba sa Makkah ang pinakamatindi ang paglaban o pakikipag-away, pamiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu Abu Jahal. So naalala daw niya, sinabi niya sa kanyang sarili na si Abu Jahal nga ang pinakamatindi sa Makkah na tumataliwas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataytu hatta darabtu alayhi babahu. Kaya pumunta raw siya kay Abu Jahal at kumatok siya doon sa pinto ni Abu Jahal. Nandun din to sa Omar series. Fakaraja ilay. At lumabas nga si Abu Jahal, punta kay Omar, binuksan ni Abu Jahal ang pinto. At hinarap si Omar. Waqala, sabi ni Abu Jahal, ahlan wa sahlan, welcome Omar. Ma ja'abik, naparito ka, bakit ka nandito? Ano ang sadya mo? Qala, sabi ni Omar, ji'tu li ukhbiraka inni qad amantu billahi wa bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqtu bima ja'a bihi. Pumunta ako rito para sabihin lang sa iyo na ako ay nananampalataya kay Allah at sa kanyang sugo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ako ay naniniwala sa anumang dala niya na mensahe ng kanyang pagkapropeta at pagkasugo sallallahu alaihi wasallam. So, kumbaga itong ginawa na ito ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu sa unang araw o oras pa lamang sa pagkatapos niya magmuslim, hindi niya ikinubli ang kanyang pagmumuslim katulad ng iba pang mga sahaba. Hayagan niya ipinahayag na siya ay nagmuslim. Lalong-lalo na kay Abu Jahal. Lalong-lalo na kay Abu Jahal. At syempre, ginusto niya ito dahil nga ang hangad niya ay ang pangingibabaw ng Islam. At ilang beses nga nangyari ito. Nangyari ito dun sa pagmumuslim niya, yung naiulat sa iba pang mga ulat, na tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sila ba ang nasa katotohanan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo. Kaya sabi niya, bakit pa tayo nagtatago? At yun nga, hindi nga niya tinago. Pinuntahan niya si Abu Jahal mismo at sinabi kay Abu Jahal na siya ay nagmuslim. Wala siyang kailangang katakutan kay Abu Jahal. Wala siyang kailangang katakutan kay Abu Jahal at hindi nga niya kailangang katakutan si Abu Jahal. Kaya ganito. Actually, magandang ugali din ito ni Omar na kumbaga ito ay pagpapakita niya ng pride o pagpapahalaga sa kanyang relihiyon. Kumbaga, hindi siya nahihiya sa kanyang relihiyon na ugali minsan, masamang ugali minsan ng mga Muslim. Na nahihiya tayo na ipakita ang ating relihiyon o manindigan para sa ating relihiyon. Na dapat ganito tayo, naninindigan tayo inshallah. At huwag tayong matatakot na baka masasaktan yung damdamin ng kuffar. Ang totoo niyan, marami naman sa kuffar, accommodating courteous sila pagdating sa mga Muslim. Hindi kayo nila pipilitin. Ang problema, yung Muslim yung nangunguna sa kakuparan, sa paggawa ng mga gawain ng kupar. Yun ang problema. Parang yung nakaraan, yung meeting doon sa Comelec, so merong parada.
Akala ko nga tapos na yung parada eh. Sinadya akong dumating ng huli. Dumating ako, mag-aalas 7 na. O pasado alas 6, ganun. Alas 5 yung programa. Eh, hindi pa pala nagpaparada. Yun yung parada na may hawak na na kandila. Hindi talaga humawak ng kandila. Tapos, tinanong pa nga ako ni Costales kung hawak ba ako ng kandila. Sabi ko, kahit di na. Ayun, tapos sumama na lang sa parada, pero wala akong hawak na kandila. Sila lang may hawak na kandila. So, hindi natin kailangan na mahiya o kaya matakot. So, katulad ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, bagkus, kung may kita pa nga natin dito, knowing ang ugali ni Omar, maaaring sinadya niya talaga ito para asarin si Abu Jahal. Para asarin si Abu Jahal. At minsan magandang ugali ng Muslim to na maninindigan tayo sa isang bagay na kinamumuhian ng kuffar. Maninindigan tayo sa isang bagay na kinamumuhian ng kuffar. Na kumbaga kuffar na galit sa Muslim, kuffar na ayaw sa mga ginagawa ng mga Muslim pero pinaninindigan natin, sukdulang magagalit sila sa atin. Minsan pagpapakita rin yun ng paninindigan sa relihiyon. Wala tayong kailangang katakutan sa kanila. Wala tayong kailangang ikahiya sa kanila. Sa kanila ang kanilang relihiyon at sa atin ang ating relihiyon. Hindi natin kailangang lumuhod sa kuffar katulad ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Pero nga, minsan problema sa mga Muslim, ito. So yung sinabi ito ni Omar sa kanya, qala, tinuloy niya yung kwento. Fadarabal baba fi wajhi. Nung sinabi ito ni Omar, so di ba si Abu Jahal, yung ugali niya, wala siya talaga pinapalampas. Sa lahat ng pagkakataon na makakapinsala siya sa Muslim, pinipinsala niya ang mga Muslim. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinipinsala niya. Pero eto, pinalampas niya, kumbaga. Isinara na lang niya ang pinto, ibinagsak niya ang pinto sa mukha ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibig sabihin, binagsakan na lang niya ng pinto. Si Omar, wala siyang sinabi na kahit na ano. Hindi siya nagpakita ng galit, hindi siya nagpakita ng inis o ano paman. Isinara na lang niya ang pinto at hindi na kinausap si Omar radhiyallahu anhu. Dapat lang kasi baka mamaya suntukin siya ni Omar, mabad trip sa kanya, di wasak yung mukha niya. So tama lang yung ginawa ni Abu Jahal para sa kanya. At ganito rin kapag naghaharap ang katotohanan at kamalian. Either malulusaw na lang ang kamalian sa kawalan nito ng batayan, na wala talaga itong mukhang ihaharap sa katotohanan. Diyan nga. Waqala, sa pagkasara ni Abu Jahal ng pinto, sinara niya muna yung pinto at saka na lang siya nagsabi, kabbahakallah wa kabbaha ma ji'ta bihi. Papangitin ka nawa ni Allah, parang mura sa kanila ito Papangitin ka nawa ni Allah at papangitin nawa ni Allah kung ano ang daladala mo. Yun nga, nabalita na ikaw nga ay nagmuslim. So sinara muna niya yung pinto at saka siya nagsalita. So siguro alam na rin ni Abu Jahal na maaring manganganib yung buhay niya kapag sinabi niya ito sa harapan ni Omar. Dito may kita natin Allah ang sinabi ni Abu Jahal. At ganito ang Quraysh. Kapag mayroong bagay na gusto nilang sabihin, na gusto nilang panindigan ang katotohanan ng kanilang sinasabi, pangalan ni Allah ang kanilang pinaka sinasabi. Maaring manunumpa sila sa pangalan ni Allat, Al-Uzza, Manat, pero pinakakilala nila syempre si Allah pagdating sa mga ganitong mga bagay. Sumunod na nabanggit, iniulat naman ito ni Ibn al-Jawzi rahimahullah. Anna Omar radiyallahu anhu qala, kana ar-rajula idha aslama tu'alliqu bihi ar-rijal o ta'luqu bihi ar-rijal. Kapag meron daw nababalitaan sa Makkah na nagmumuslim, susundan daw nila,
susundan daw ito ng Quraysh at kumbaga bubuntutan nila, susundan-sundan nila kung saan man ito mapunta. Yun, para asarin at syempre para saktan. فَيَدْرِبُونَهُ وَيَدْرِبُهُمْ. At kumbaga, sasaktan nila ito at syempre yung Muslim na sinasaktan nila, gaganti rin naman at hindi rin naman magpapabugbog. Na fajitu ay hina aslamtu ila khali. At yun nga, nag-Muslim si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, nagpunta daw siya sa kanyang uncle. Wa huwa al-As bin Hashim o Al-Asi bin Hashim. So pinuntahan niya ang kanyang uncle na si Al-Asi bin Hashim. Kumbaga kapatid to ng nanay niya, bin Hashim. Kumbaga kapatid din na Abu Jahal din. Kasi yung nanay ni Omar, kapatid ni Abu Jahal. Pero hindi Hashim ito, dapat Hisham. Maling spelling dun sa Arabic. Dapat Al-Asi bin Hisham. Kapatid ni Abu Jahal. Fa'alamtuhu fadakal al-bayt. So, sinabi ni Omar sa kanya na nag-Muslim din siya at ito ay pumasok na lang din sa kanyang bahay. Wala na rin siyang kumbaga ginawa kay Omar radhiyallahu anhu. Wa dhahabtu ila rajulin min kubara'i Quraysh la'allahu Abu Jahal fa'alamtuhu fadakal al-bayt. So dito sa ulat ni Ibn al-Jawzi na una niyang pinuntahan si Al-As o si Al-Asi bago niya pinuntahan si Abu Jahal at pareho silang pumasok na lang sa bahay at wala na silang ginawa kay Omar. Gayun din iniulat muli ni Ibn Ishaq mula kay Nafi an Ibn Omar mula kay Ibn Omar, lamma aslama Omar bin Khattab radiyallahu anhu lam ta'luq Qurayshun bi islamihi. Nang nagmuslim daw si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, kumbaga yung mga tao hindi na nila masyadong problema yung pagmumuslim ni Omar. O kaya mabalitaan man nila ito, ganun nga, hindi nila masyadong pinag-uusapan. O kaya hindi rin masyadong nalaman ng mga tao ang tungkol sa pagmumuslim ni Omar. Kasi maaaring hindi naman sila naniniwala. Katulad nga nabanggit ko nung nakaraan, di ba? Usap-usapan ng mga sahaba, mauuna pang magmumuslim ang donkey ni Al-Khattab bago pa kay Omar bin Khattab radiyallahu anhu. So hindi sila naniniwala. Maring hindi sila naniniwala. Kaya ginawa ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, faqala, ay ahli Makkah ansya'a lil hadith. Sino ba sa Makkah ang pinakachismoso? So pinagtanong niya sa mga tao, sino ba sa Makkah ang pinakachismoso? Ibig sabihin yung magkakalat ng balita na nagmuslim na siya. Faqalu Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. So binanggit nila ito si Jamil bin Ma'mar al-Jumahi na pinakachismoso daw sa Quraysh. Lahat ng marinig niya ay binabalita niya agad sa mga tao. Hindi niya muna tinitiyak. Ganito naman yung chismoso. Hindi niya tinitiyak kung totoo ba. At the same time, maaaring dadagdagan pa niya yung kwento para mas kapanapanabik o mas controversial. Kumbaga dito, halimbawa may natapilok dito, ikukwento ng chismoso yun, pag nakarating na ng parok yun, patay na yun, yung natapilok. Sa sobrang pagdadagdag sa kwento. Fakaraja ilayhi wa ana ma'ahu. So tumungon daw si Omar bin Khattab radiyallahu anhu patungo kay Jamil bin Ma'mar al-Jumahi at kasama nga niya si Ibn Omar. So bata pa si Ibn Omar dito. Akilu ma'ara wa asba. So nung panahon na ito, naiintindihan na niya kung ano yung nakita niya at kung ano yung narinig niya. So nasa edad na si Ibn Omar ng pagiging mumayyiz sa panahon na ito. Fa'atahu, at yun nga pumunta si Omar sa kanya. Faqala ya Jamil, o Jamil, inni qad aslamtu. O Jamil, nagmuslim na ako. Qala fa wallahi, sabi ni Ibn Omar, fa wallahi, sumpa kay Allah, ma radda alayhi kalimatan. Walang sinabi si Jamil sa kanya na kahit na ano. Hatta qama amidan ilal masjidi fanada. Tumayo na lang daw bigla si Jamil, pumunta ng masjid,
tinutukoy yung Kaaba, tumakbo na lang papunta ng Kaaba at nagsisigaw. Bi'a'la sautihi, nagsisigaw sa pinakamalakas niyang boses, "Anna ya Quraysh." O Quraysh, sabi ni Jamil, "Inna ibn al-Khattab kad saba'ah." Tunay na si Ibn al-Khattab ay nagsaba'ah. Kumaga, natalaki na natin itong konteksto ng saba'ah. Ito yung tawag ng Quraysh sa ginagawa ng sino man na magmumuslim. Hindi nila sinasabi nagmuslim o aslama. Saba'ah. Saba'ah, ibig sabihin, kumuha ng iba pang relihiyon. Kumuha ng iba pang relihiyon. Katulad yung natalakay natin doon kay Abu Nuaim, nang nasalubong niya si Omar, na sinabi niya, naunahin mo muna yung pamilya mo, unahin mo yung kapatid mo, kasi Muslim mo, yung kapatid mo, nagsaba'ah. Sinabi niya saba'ah, hindi niya sinabing aslama, kasi mahalata ni Omar na nagmuslim pala siya. At ginamit niya yung salitang saba'ah. Saba'ah, ibig sabihin, sumali sa ibang relihiyon. At yung saba'ah, actually, ito yung, kumbaga, relihiyon din ito ng mga pagano na liban pa sa relihiyon ng Quraysh. At yung Saba nga na merong yung tribo doon sa Yemen na sumasamba sa mga heavenly bodies, so maaring may kinalaman din sa kanila itong Saba'ah na ito. Yung relihiyon ni na Sheba, yung pinuntahan o yung pumunta kay Sulaiman, yung kinuha ni Sulaiman yung trono niya, eto sila, yung Saba. Faqala Omar, at sinabi ni Omar na nasa likod, wa huwa khalfuhu, habang siya ay nasa likod ni Jamil. So habang nagtatatakbo si Jamil sa mga bahay doon, kabahayan sa paligid ng Kaaba, at sinisigaw niya na si Omar ay nagsaba'ah. Sinasabi ni Omar sa likuran niya, "Kadib, nagsisinungaling yan. Walakin ni kadaslamt. Sinungaling yan, bagkus ako ay nagmuslim. Hindi ako nagsaba'ah, hindi ako sumali sa relihiyon ng mga sab'a, pero ako ay nagmuslim. Wa amantu billahi wa sadaqtu rasulah." At ako ay nanampalataya kay Allah at nagpatotoo sa kanyang sugo. So ito yung sinabi niya. Fatharu ilayhi fama zala yuqatiluhum wa yuqatilunahu hatta qamatis syams ala ru'usihim. So umaga nagmuslim si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umaga siya nagsyahada. Kaya yung immediately lumabas nga siya dun sa Kaaba, sa Makkah, at nilapitan nga niya ito si Jamil, at ipinagkalat ni Jamil na nagmuslim si Omar, at dahil dito dinumog si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ng mga tao na binubugbugin sana nila si Omar, pero nga sa laki ni Omar, si Omar yung bumubugbog sa kanila. At nagtagal sila sa ganung kalagayan hanggang sa tumaas na yung araw sa ibabaw ng kanilang ulo. Inabot na sila ng tanghali na nagbubugbugan. Makikita na natin yung itsura nung nangyari dito. So ganung kalaking tao, tatangkain na bugbugin ng maliliit kahit gaano pa sila karami, walang mangyayari. Yun nga. Watalaha ay a'ya Omar fakaad. Pero nga, masyado na silang nagtatagal sa ganung kalagayan, nagtagal na yun masyado at napagod na rin. Napagod na rin si Omar at siya ay naupo na lang. Napagod na rin si Omar doon sa kanilang ginagawa at naupo na si Omar. Waqamu ala ra'sihi. At pinaligiran na lang mga tao si Omar. Kaya sinabi na lang sa kanila ni Omar, "If'alu ma bada'a lakum." Gawin ninyong gusto ninyo. Fa'ahlifu billahi anna law kunna 300 rajulin laqad taraknaha lakum aw taraktumuha lana. So nung naupo na si Omar, napagod na siya, pinaligiran na siya ng mga tao, sabi niya, "Sige, gawin na lang ninyo ang gusto nyo. Sumpa kay Allah, kung 300 kami lahat, hahayaan na lang namin kayo o hahayaan na lang ninyo kami." Ang ibig sabihin ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, mangyayari ang isang bagay na mapagdidesisyonan dito kung tatantanan ba ninyo kami o hindi. At yun nga nangyari sa Badar, 300 sila
na lumaban sa Quraysh sa kauna-unahang digmaan, labanan sa pagitan ng Quraysh at ng mga Muslim, alhamdulillah. Wa ba'da dhalika zahafa al-musyrikuna ila baytihi yuriduna qatlahu. Pagkatapos ito, umuwi na lang din si Omar, pero sinundan pa rin siya ng mga tao papunta sa kanyang bahay at gusto na nilang patayin si Omar. So iniulat ito ni Imam al-Bukhari mula kay Abdullah bin Omar. Sabi niya, bainama huwa ay Omar, nang si Omar, bainama huwa fiddari khaifan idha ja'ahu al-As bin Wa'il as-Sahmi. So nandun na si Omar sa kanyang bahay. So inilarawan siya dito ni Abdullah bin Omar na natatakot, na kumbaga nagtago na sa bahay. Ibig sabihin, kumbaga tao lang din si Omar. So naapektuhan din siya, nakakaramdam din siya ng mga nararamdaman ng tao. So sa dami ng kalaban niya, kumbaga, so nagtago na siya doon sa kanyang bahay. Pero sinundan siya doon ng mga tao. Pero yun nga, dumating si Al-As bin Wa'il as-Sahmi, na tinatawag din nilang Abu Amr. Ito yung tatay ni Amr bin Al-As radiyallahu anhu. Siya yung tatay ni Amr bin Al-As radiyallahu anhu. Kung maalala ninyo yung Hilful Fudul na samahan ng Quraysh bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinatag ang Hilful Fudul para din kay Al-As bin Wa'il. Kasi Al-As bin Wa'il ayaw magbayad ng utang. So siya rin yun na dahilan kung bakit binuo ang Hilful Fudul. So nung dumating daw dun si Abu Amr, yan, Abu Amr, yun din yung kanyang kunya, kay Amr bin Al-As. Wa alayhi hilatun habra wa kamisun makfufun biharir wa huwa min Bani Saham. So nung dumating daw doon si Al-As bin Wa'il as-Sahmi, tatay ni Amr bin Al-As, na nakasuot siya ng pula na balabal at kumbaga damit na mamahalin na gawa sa seda, at siya ay kabilang sa Banu Saham. Ang Saham, yung angkan nila, wahum hulafauna fil jahiliyah. Yung Saham, yung angkan nila ay kumbaga kaalyado ng Banu Adi, yung angkan naman ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kabilang sila sa Quraysh, pero nahati pa sila sa iba't ibang mga angkan. Halimbawa, yung mga tao, yung mga Maranao, sa mayroong Dimapuro, may Alonto, mga ano-ano, ganun sila. At meron silang mga kampihan din na nangyayari. Faqala lahu malak, sasabi ni Al-As bin Wa'il, anong nangyari sa'yo? Pero doon sa Omar series, ipinakita doon si Al-As bin Wa'il, pero nandun sila malapit sa Kaaba. Pero dito sa ulat ni Imam al-Bukhari, nandun sila sa bahay ni Omar. Za'ama qaumuka annahum sayaktuluni in aslamtu. Sasabi ni Omar, nanindigan ng iyong nasyon na papatayin nila ako kapag ako'y nag-Muslim. Sabi ni Al-As bin Wa'il, so dito makikita rin natin yung kumaga, kung paano pinahalagahan nga ng Quraysh yung ijara, yung pagbibigay ng proteksyon, at syempre yung kanilang mga alyansa. Sasabi ni Al-As bin Wa'il, la sabila ilayka. Hindi sila makakalapit sa iyo. Sabi, o wala silang magagawa sa iyo, sabi ni Al-As bin Wa'il. So parang ganun din nangyari sa Omar series. Pinagtutulungan nila si Omar, dumating si Al-As bin Wa'il, tapos nagsigawan na yung mga tao, nandiyan na si Al-As bin Wa'il, tumigil na kayo, tumigil nga sila. So ganito yung nangyari. Ba'daan qalaha amint. So matapos daw nasabihin nito ni Al-As bin Wa'il, napanatag na raw si Abdullah bin Omar. Fakharaj Al-As, at lumabas nga si Al-As bin Wa'il, falakan nasa kadsala bihimul wadi. Paglabas daw niya ng pinto ni Omar, nakita niya raw yung mga tao na napupuno yung lambak. So yung napupuno yung lambak, sala bihimul wadi, ilang beses natin ito nabasa, di ba? Ano ito, expression nila ito, idiom, sobrang dami nila. Kumbaga, napuno yung lambak, sobrang dami ng tao, gustong pumatay kay Omar. Siyempre, maaring lang ito, 20, 30, pero marami pa rin yun. Marami
pa rin yun. Subukan mo nga makipagsuntukan sa tatlo eh. Mahihirapan ka. Paano pa yung 20? So nandun nakita silang lahat ni Al-As bin Wa'il. Faqala, sabi niya, ay naturidun, saan kayo pupunta? O anong kailangan ninyo? Sabi niya Al-As, faqalu hada ibn al-Khattab alladhi kad saba. So ang gusto raw nila si Omar bin al-Khattab na nagsaba. Sabi ni Al-As bin Wa'il sa kanila, la sabila ilay. Wala kayong magagawa sa kanya. Walang sino mang makakalapit sa kanya. At siyempre si Al-As bin Wa'il, katulad lang din ni Abu Jahal. Di ba si Abu Jahal, kapag nakatambay siya sa paligid ng Kaaba, lagi siyang may mga kasama. Hindi siya kumikilos mag-isa. So maaaring ganito rin si Al-As bin Wa'il. Baka yung panahon na ito, kasama niya yung mga bodyguard niya. At yung mga tao, yung nga, napaliwanag ng mga scholar, yung mga tao talaga na humahabol kay Omar nung panahon na ito, yung mga mga pipitsugin lang din. Kasi yung mga makapangyarihan ng Quraysh, di ba, si Abu Jahal, tapos yung isa pa niyang uncle, si Al-As, o si Al-Asi, wala namang ginawa. Pero yung mga pipitsugin, sila tuloy yung maingay. Sila yung magulo. Parang ngayon, di ba, sa politika, sino ba yung pinakamaingay ngayon? Yung mga walang alam eh. Yung mga mahilig ba kipag-debate, may pa-post ka lang ng konti, didebatihin ka na sa politika, kala mo naman kung sinong nakapag-aral o sinong nakakaalam sa mga bagay-bagay. So ganito rin sila, yung mga pipitsugin, sila yung mga gustong manakit kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pero sina Abu Jahal at yung iba pang Quraysh, wala, tahimik sila sa bagay na ito. At ang sinabi ito ni Al-As, hindi kayo makakalapit sa kanya, wala kayong magagawa sa kanya. Faqarran nas, at umalis na lang ang mga tao. Kumbaga, nagiwahiwalay na sila. Umatras na sila at nagiwahiwalay na sila. Alhamdulillah. So, muli, kumbaga, may kita natin kung paanong pinoprotektahan ni Allah ang mananampalataya sa pamagitan ng kuffar. Kumbaga, ginagamit ni Allah ang sino mang naisin niya para magdulot ng pakinabang sa mga mananampalataya. Kahit kuffar, gagamitin ni Allah. Kahit kuffar, gagamitin ni Allah para sa pakinabang ng mananampalataya ng mga Muslim. At hindi sa iba pang inulat ni Ibn Ishaq, sa iba pa niyang ulat, wallahi, sabi ni Al-As, lakaannama kanu thoban kashitin anhu. Ay, hindi pala si Abdullah bin Omar pala nagsabi nito. Sumpa kay Allah, yung mga tao daw, nang sinabihan sila ni Al-As bin Wa'il na wala silang magagawa para bang para silang tela na napunit. Kumbaga, talagang naghiwa-hiwalay na lang yung mga tao at hindi na sila nanindigan pa o nanlaban ng atwiran kay Al-As bin Wa'il, alhamdulillah. So kilala nila si Al-As bin Wa'il na hindi nila basta-bastang matatarantado si Al-As bin Wa'il, kaya umatras na lang silang lahat, alhamdulillah. So ito yung unang araw pa lang ng pagmumuslim ni Omar, ma-action agad. Ma-action agad, alhamdulillah. Marami pang ibang ulat na banggit doon sa unang araw ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu sa kanyang pagmumuslim, at tamang ang sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, naging marangal ang Islam sa araw na siya ay nagmuslim, at nang siya ay namatay, unti-unti rin namang nalugmok ang Islam. Waliyadu billah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.